Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagsipagtilian ang mga taong tumutulong na ayusan si Angela nang bigla na lamang siyang pumasok sa pribadong silid na inuukupan ng dalaga sa hotel na sinabi sa kanya ni Anthony. Hindi pa man natatapos ang pag-a-apply ng makeup sa mukha ng dalaga ay tinabig na niya ang kamay ng professional makeup artist na may hawak na brush. "Ano ba yan? Nagko-contour pa ako eh." Tili naman ng pusong babaeng makeup artist. "Mukha mo ang iko-contour ko kapag hindi ka nanahimik dyan." Sikmat niya rito na kaagad namang itinikom ang bibig. Napatingin siya sa mukha ni Angela. May mga brown na linya sa kanyang noo, cheekbones at sa iba pang bahagi ng kanyang mukha. Ngunit gayon pa man ay siya ay tumingin na makapigil hininga para sa kanya. Nakasuot siya ng beige silk roba at ang kanyang buhok ay hinila pabalik sa isang loose band. "Anong ginagawa mo rito?" Nanlalaki ang mga mata ng dalaga. "Don't you dare try to ruin my..." Mabilis niyang kinabig at binigyan ng mariing halik sa bibig nito. Napasinghap ang mga tao sa loob ng silid. Nagulat si Angela sa ginawa niya at hindi nakagalaw. Habang siya ay gulat na gulat pa, sinamantala niya ang pagkakataon at dinala siya sa kaliwang balikat. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay nito sa kanyang mga hita. "Ibaba mo ako!" Malakas na sigaw nito nung nasa parking na sila. Imbes na matinag ay pinalo niya ito sa puwet na parang bata at walang hirap na naipasok sa kotse nito. Tili ito ng tili kahit na nang ikinabit na niya ang seatbelt nito. Dahil nakukulili na ang tainga niya, ipinaling niya ang mukha sa kaharap. "You okay?" Seryoso niyang sambit. Tumungo siya sa driver's side. Pagkatapos ay pinindot niya ang button para ilak ang 4 na pintuan ng sasakyan. "You don't have to do that." Reklamo naman ito. Naniningkit ang mga mata. "Anong tingin mo sa akin, bata? Hindi ba parang sumisigaw ka na parang bata?" Napangiti siya ng lalo nang ikinainis ng dalaga. Binuksan nito ang glove compartment at naghanap ng maipambabato sa kanya. Tuluyan na siyang natawa. "May nakakatawa ba? Nangaasar ka, no?" "Naalala ko lang nung bata ka, Angela. Mahilig ka mambato sa ibang tao. Naalala ko pa nung binato mo si Lucila ng bato, hindi ba? Bad yun." Sinasadya niyang umakto na tila pinagsasabihan ng isang paslit. "Patay na ang Angela na yon." "Talaga? Hindi ko matanda ang ibinurol siya." "Blake?" "What?" Magaang sagot niya sa kanilapit ang mukha sa dalaga. Umawang naman ang labi nito at bago pa nito matikom iyon, ay dinampian na niya iyon ng mabilis na halik. Namula naman si Angela at napatuwid ng upo ito. Sabay baling ng mukha sa kabilang dako at ipinako ang tingin sa labas ng bintana. Tumikhim naman ito. "Ibalik mo na ako sa hotel. Ikakasal na ako." Hindi na ito nangahas na tumingin pa sa kanya. "Ako lang ang pakakasalan mo, Angela." "Not gonna happen, Blake. Hindi na kita mahal at kahit naaalala ka na ng utak ko, para sa akin ay ordinaryong mukha ka na lang ngayon sa kumpol ng mga tao. Paano kung sabihin kong kaya kong ibalik sa iyo ang lahat ng mga ari-arian ng mga magulang mo?" Marahas naman itong napatitig sa mga mata niya. "You're bluffing." "I'm serious, Angela. Kilala mo ako. And what if..." Ibiniti niya ang litanya. Hinihintay ang pagsalubong ng mga kilay ng dalaga na siya ngang nangyari. Sa loob-loob niya, tuloy ay napapangiti siya. "What?" Iritado nitong tanong. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha nito. "What if I tell you that I came inside you? Maaati mo bang ipaako kay Rowald ang nabuo nating dalawa?" "You did not." Iling naman ito. Namumutla.
Sinabi ko sa yung alisin mo at ginawa mo naman at... Nakita mo ba ang similya ko? Tinagpan ng mga palad nito ang magkabilang tainga. I hate you, Blake! Pinatakbo na niya ang kotse. Saka pa lang niya nakita sa salamin ang figura naman ni Rowald na tumatakbo patungo sa direksyon nila. Isang nang-uuyam na ngiti ang pinakawalan niya. Just a face in the crowd, ha? Let's see. Nanlalambot ang mga tuhod ni Angela habang nakatayo siya katabi ni Blake sa harapan ng punto ng mga magulang niya. Hindi niya alam kung bakit siya dinala ng binata roon. Napatingala siya rito at namalas niya ang seryosong ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Titig na titig ito sa mga lapida na tila ba totoong naroroon ang mga magulang niya. Dahan-dahan niyang hinila ang ibabang laylay ng t-shirt nito. Bakit mo ba ako dinala rito? Kung gusto mo palang bisitahin ang punto ng mga magulang ko, sana nagsabi ka na kaagad at hindi iyong gagawa ka lang ng eksena. Isa pa, hindi mo naman ako kailangang isama pa kung gusto mo magpunta rito. Gusto kong makausap ang mami at daddy mo. Ano ba ang gusto mong sabihin sa kanila? Pwede namang bumalik ka na lang rito sa ibang araw. Kasal ko kasi ngayon at naghihintay si Rowald. Natamimis siya ng walang ano-ano'y lumuhod naman si Blake. Tita, tito, nandito ako para sabihing aalagaan ko po ang anak nyo. Hinding-hindi ko na po siya sasaktan. Alam kong marami akong sinayang na mga taon. Alam kong maraming beses kong pinaiyak si Angela. Pero sana mapatawad niyo pa po ako. Bumuntong hininga ito. Sa harapan niyo po ngayon, ay gusto kong formal na hingin ang kamay ng anak niyo. Pakakasalan ko po siya, kagaya ng napagkasunduan. Blake, ano ka ba? Bulalas naman niya. Tumayo ka nga riyan. Hindi natinag ang binata. Nakaluhod pa rin ito. Bumaling ito sa kanya. Pakasalan mo ako, Angela. No! Padabog siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kotse. Angela! Lumingon siya kay Blake at pinaningkitan ito. Rowald and I are getting married. Naririnig mo ba ako? Ngayong araw na ito, ikakasal na ako. Ibalik mo na ako sa hotel. Huwag kang matigas ang ulo, please. Anong pinagsasabi mo riyan? Matigas ang ulo ko? Ako? At ano ang tawag mo sa sarili mo? Pagdating sa kinapaparadahan ng kotse ay hinila niya agad ang handle pero nakalak iyon. Open the door! Hiyaw naman niya rito. Bago ko buksan ang pintuan, sagutin mo muna ako at sagutin mo ako ng tapat. Ganun ka na ba kasabik na pakasalan si Rowald dahil mahal mo siya? O dahil sa kanya ay panatag ka na? Pag-ibig nga ba, Angela? O seguridad lang ang para sa'yo? Ibinuka niya ang bibig pero wala siyang maapuhap na sasabihin. Madali lang namang sabihing pakakasalan niya si Rowald dahil mahal niya ito. Pero bakit hindi niya makapa ang damdaming iyon sa kanyang dibdib? Mariin siyang napailing. Napapalatak naman si Blake. Handa akong ibigay ang katahimikan ng loob mo, Angela. Handa akong isuko ang damdamin ko para sa'yo kung totoong mahal mo si Rowald. Sabihin mo lang sa akin na mahal mo siya. Na hindi mo ako naiisip. Na gusto mo na akong mawala ng tuluyan sa buhay mo. Mahal niya ba si Rowald? O akala niya mahal niya ito? Dahil ayaw niya itong mawala. Dahil natatakot lang siyang maglaho ang isang tao na hindi kailanman umalis sa tabi niya. Ang isang tao na hindi siya itinaboy o iniwan. Pumayag lang ba siya sa marriage proposal nito just to secure his place in her life? She had been rejected so many times in the past that she didn't want to be rejected again. And Rowald would never reject her. He would never abandon her. Pero tama bang magkaroon ito ng asawa na hindi kayang suklian ang kadalisayan ng pag-ibig nito? Binalikan niya sa isipan ang araw na tinanggap niya ang alok na kasal sa kanya ni Rowald. Nakaupo si Angela sa pahabang upuan gawa sa semento na nasa hardin ng maaliwalas na hospital. Katabi niya si Rowald. Nagkukwentuhan sila pero hindi niya maintindihan ang mga ikinukwento nito. Dahil kanina pa siya pasulyap-sulyap sa ikalawang palapag ng hospital.
sa salaming pader kung saan nakatayo ngayon si Blake at nakatanghod sa kanila. Alam niyang araw-araw itong nasa ospital at nakamasid sa kanya. Pinakiramdaman niya ang tunog ng kanyang puso. Mabilis at pabago-bago ang kanyang heartbeat. Nangangamba siya na baka marinig ni Rowald ang tibok ng puso niya dahil ang stupid heart niya ay hindi para sa lalaking katabi niya, kundi para sa walang kwentang lalaking hindi malang siya pinahalagahan. Kinastigo niya ang sarili at marahang pumikit. Lord, if you want me to move on, please, give me a sign. Tahimik niyang talangin. Nang idilat niya ang mga mata ay may nag-abot sa kanya ng pulang lobo. 3 pulang lobo mula sa iba't ibang tao. Pagkatapos ay bigla na lamang lumuhod si Rowald. Angela, pakakasalan mo ba ako? Naninikip talaga ang lalamunan niya. Gusto niyang tumanggi dahil hindi naman sila magkarelasyon sa simula pa lang. Pero ito na ba ang sign na hinihingi niya? Nang naghihintay lang siya ng sign, si Rowald ang nagpropose sa kanya. Napapugas siya ng hangin at tipid ang ngumiti. Yes. Pero bago pa man maisuot ni Rowald sa kamay niya ang singsing, ay naagaw na iyon na humahangos pang si Blake at inihagi sa malayo. Dinala siya nito sa isang tagong sulok ng hospital. They argue and spat so many words. At mariin siyang hinalikan nito. Isang halik na tila ba doon nakasalalay ang buhay nila. Habang hinahalikan siya ni Blake ay panay naman ang agos ng luha nito. At nais niya ring umiyak dahil tila ba siya ay nakabalik sa kanyang totoong tahanan sa pamamagitan ng mga bisig nito. Magkasama silang lumaki, magkalaro at parehong nag-aaral sa iisang eskwelahan. Ngunit kahit kailan ay hindi naging kanya ito. Blake, nanigas siya nang itaas nito ang skirt niya. Don't you dare, Blake. Huwag mo akong bastusin dito. Ang totoo ay natatakot siya dahil kung nasa ibang lugar sila ay baka bumigay na siya at kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina niya pagdating dito. Nahimasmasa naman kaagad ito. Blake, matigas niyang sambit sa pangalan nito. Nag-angat ito ng mukha at isang malakas na sampal ang sumalubong rito. Huwag mong sisirain ang kasal ko. Binabalaan kita. Pagkasabi niyon ay umalis na siya. Hindi pa siya nakakalayo ay nakasalubong na niya si Rowald. Matiim itong nakatingin sa mukha niya. Rowald, nakita ko kayo, Angela. Bumagsak ang mga balikat niya at matamlay na hinawakan sa kamay ang binata. I think we need to talk, Rowald. Bumalik sila sa loob ng kanyang pribadong silid sa hospital. Nakaupo siya sa hospital bed at ito naman ay sa bedside stool. Napabuntong hininga siya. Hindi dapat ako nag-oo sa'yo. I'm sorry. Bakit? Nagkamali ka lang ba? You saw us, Rowald. He kissed me. And I didn't fight hard enough to resist it. Ayokong gawin kang pantapal sa butas dito sa puso ko. I don't mind, Angela. Gamitin mo ako sa lahat ng gusto mo. Pero Rowald, naghihina ang mga tuhod niya at nahihiya siya rito. You owe me so much, Angela. Pwede ba akong maningil ngayon? I know it does not sound right, but I want to know how it feels to be selfish. Kahit ngayon lang, pabayaan mong singilin kita sa lahat ng mga ginawa ko para sa'yo. Awang-awa si Angela kay Rowald. Handa siyang ibigay kung ano ang gusto nitong kabayaran sa lahat ng mga tulong na ibinigay nito sa kanya. Nakahanda siya. Tipid siyang ngumiti at tumango rito. Sabihin mo, Rowald, at ipagkakaloob ko. Don't break the engagement. Subukan mong mahalin ako starting today. Please, try your hardest to fall in love with me. Hanggang wala ka pang ibang pagbibigyan ng puso mo. Pabayaan mong itago ko muna ito. Napabalikwas ng bangon si Angela nang maramdaman ang hindi pamilyar na higaan kung saan nakalapat ang kanyang likod. Lumingap siya sa paligid pero hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Makitid ang silid na kinaroroonan niya.
Walang halos kasangkapan sa loob maliban sa pandalawahang lapad na higaan. 2 piraso ng unan, isang makapal na kumot, isang gawa sa kahoy na lamesa, 2 upuan, may katamtamang laking baol na marahil ay lagayan ng mga importanteng gamit. But overall in the room was plain. Clean but plain. Angela. Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses at nakitang pasandal na nakatayo si Blake sa dahon ng pintuan. Sa isang kamay ay may hawak itong dokumento. Anong lugar to? Bakit mo ako dinala rito? Kinapa niya ang sarili at pinakiramdaman. Parang wala namang may nagbago sa kanya. Hindi naman siguro pinakialaman ni Blake ang katawan niya habang tulog siya. Anong oras na? I need to call Rowald. Tiyak na walang tigil na ang paghahanap nila sa akin. Lumapit naman si Blake na naupo sa silya. Iminiwestra nito sa kanyang isa pang upuan, kaharap ng inuupuan nito. Maupo ka rito, Angela. Sumunod naman siya rito. Do you want to be published on newspaper? Envision on the TV screen? They would label you as a kidnapper. Lalo na at maraming nakakita ng prusahin mo ako palabas ng hotel. Hindi ka babakasan ng pag-alala ang binata. Inilapag nito sa lamesa ang hawak na dokumento. Sign this. Napatingin naman siya sa dokumento at namilog ang mga mata nang mabasa ang nakasulat doon. Marriage contract? Nababaliw ka na ba? Hindi kita pakakasalan. May laman man ang tiyan ko o wala. Naiintindihan ko na ito ay maaaring mukhang medyo walang katotohanan sa iyo. Ang isang tiyak na isang tao na dapat na magsagawa ng kasal at mga saksi na aking nakalap ay pumirma na ng isang kontrata. Sa akin na nilagyan ng kanilang mga lagda sa mga papeles at pumirma sa non-disclosure form. Ang mga perma nila ang magpapatunay na kasama sila sa kasal kahit na hindi talaga. Ano? Nasisiraan ka na yata ng ulo. And no, I will not sign that. Huminga ng malalim naman si Blake. Listen to me first. Kung papayag ka magpakasal sa akin, hindi kita itatali sa pangalan ko habang buhay. I just need a year at least. Huminto ito saglit na makitang lumalim ang pagkakakunot ng noo niya. Fine. Make it 6 months. Just 6 months. Isasauli ko pa sa iyo ang mga propiedad at negosyo ng mga magulang mo. Bakit hindi mo na lang sa akin isauli ang lahat-lahat nang hindi pinipilit ang walang kabuluhang kasal na to? Dahil ang kondisyon ni Lucila para ibenta sa akin ang mga propiedad ay ang magpakasal muna tayo. She will only sign the paper of the transfer of properties if she sees the contract, the marriage contract. Napabuga naman siya ng hangin. Naguguluhan siya. Bakit? Mahal ka ni Lucila. Bakit hindi na lang kayo ang magpakasal? Dahil mahal kita, Angela. Natameme naman siya. Pero hindi siya nagpatinag. Tapos na ang kagagahan niya kay Blake. Don't tell me that she doing this because she is pure and selfless. Pero ganoon nga talaga siya. Nagsususpecha siya kay Blake. Pakiramdam niya ay may hindi ito sinasabi sa kanya. Anong mapapala mo sa 6 na buwan? I get to spend 6 months with you. You as my legal wife. Alam mo namang mahal kita, Angela. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil. Hindi naman masyadong mahaba ang 6 na buwan, hindi ba? Please, pakasalan mo ako. Sigurado akong matutuwa ang mga magulang mo na makitang natupad talaga natin ang napagkasunduan. Kung ako ang tatanungin mo, I don't want it to end. Pero alam kong ayaw mo akong makasama habang buhay. Pero naiintindihan kita, Angela. Kasalanan ko. Kaya handa akong tanggapin ang kung ano na lang ang kaya mong ibigay. Tumayo siya at akmang lalabas ng silid. Hindi ka pwedeng lumabas. Nasa akin ang susi. Inis niyang naipadyak ang mga paa. Wala na ba talaga akong karapatan na hindi pumayag sa gusto mo? Dahil ang totoo, Blake, I don't want to be your wife. Maigting niyang bulalas.
Tumiimbagang naman ang binata at humugot ng malalim na paghinga. Of course, you have the right to refuse my proposal. But to tell you honestly, the only way para makalabas ka sa kwartong ito, kapag suot mo na ang singsing at napirmahan mo na ang papeles na ito. Mariin siyang napakagat sa ibabang labi niya, sa labis na pagngingit-ngit. Gusto niyang sumigaw pero ano ang maitutulong niyon? Mapapagod lang siya. Pag-isipan mong mabuti, Angela. Makakalabas din ako sa silid na to. You can try. Iniwan niya sa lamesa ang marriage contract at saka tumayo na lumapit siya sa pintuan at isinuksok ang susi para buksan iyon. I think you should know that you are in a lighthouse. Huwag ka mag-alala. Amin naman to at hindi na ginagamit. Pinalinis ko na rin sa caretaker bago pa tayo dumating dito. Baka lang kasi may isipan mong tumakas. Hindi ka makakatalon dahil babatong karagatan ang babagsakan mo. So, just make it easier for you and say yes. 6 months, Angela. Just 6 months as my wife. What do you need from me? I will tell you again, Attorney Landicho. We are not friends. Kaya tantanan mo na ako. Ibababa na dapat ni Blake ang cellphone nang marinig ang malutong na pagtawa ng abogado sa kabilang linya. Yes, we are not friends. Alam ko naman, pero gusto ko lang malaman mo na gusto ka nilang sampahan ng kaso. At alam ko naman na alam mo, yung ginawa mo is illegal kidnapping and act of detention, okay? Act of detention talaga? Panunuyan niya. Mali ba ako? Paghahamon naman ni attorney. Sabihin mo na malayang nakakagala si Angela. Sabihin mo sa akin na hindi siya nakakulong sa kwarto. Hindi nakapagsalita naman si Blake. Humigpit lang ang pagkakahawak niya sa aparato. I'm just keeping her safe for now, attorney. May nagtangkang pumatay sa kanya. Muntik na siya mabundol ng kotse. At hindi lang aksidente iyon. Sinadya iyon. May gustong pumatay sa kanya. I check on the license plate. Pinarerentahan ang sasakyang iyon. Pinacheck ko na ang kopya ng ID na iniwan sa car rental shop. Pinaiimbestigahan ko iyon. I didn't plan on kidnapping Angela. Pero habang pabalik sa bahay niya, natanggap ko ang resulta ng pinaiimbestigahan ko. The ID is fake. The details were falsified. Bumuntong hininga siya. Hindi ko rin gustong ikulong dito si Angela. Pero nangangamba ako para sa kaligtasan niya. Aalamin ko muna kung sino ang nagtatangka sa buhay niya. When I finally sure that she will be safe, I will let her go. Katahimikan. Hindi agad nakapagsalita ang abogado. I know your story will be interesting. Hindi nga ako nagkamali. Napabuntong hininga naman si Anthony. Nakahanda akong harapin ang kabayaran sa mga aktwasyon kong ito. Handa akong makulong o mamatay. I can let her marry the man who did not even show the slightest concern when I told him about the car accident. If you can keep Angela safe, then I will. So anong sinasabi mo kay Angela? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na may nagtatangka sa buhay niya. Ayokong mag-alala siya at kilala ko siya. At hindi ito makakatulog ng maayos kapag nalaman niya ang totoo. So anong sabi mo? Sabi ko, itatago ko siya rito hanggang sa pumayag siyang pakasalan ako. The timing is quite right. Hindi siya maghihinalang may ibang dahilan ang pagdadala mo sa kanya riyan. Isa pa, gusto ko rin siyang maging tunay na legal na asawa. Sa ganoong paraan ay maibabalik ko sa kanya ang lahat ng mga properties nila. Ang totoo ay plano ko talagang pilitin siyang pakasalan. Kaya naihanda ko na ang lahat. But pagkatapos kong malaman ang tungkol sa fake ID, her safety now is my top priority. Bahala nang hindi niya ako pakasalan. Basta masigurado ko lang na hindi siya mapapahamak. Pagtamaan ng 3 ibon gamit ang isang bato. Marrying the love of your life, returning the properties, and keeping her safe. Not bad. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat ng to.
Pakiramdam ko ay mapagkakatiwalaan kita, attorney. Kahit ba hindi tayo magkaibigan? Natatawang tanong naman ni Anthony. Siguro nga, hindi tayo magkaibigan. Nagbuga naman siya ng hangin. Kung ang kahantungan nito ay makulong ako, or nasa mamatay man ako, sigurado akong pupuntahan kita. Mukhang kailangan ko ng kaibigan na kagaya mo. Tumawa naman si Anthony. I think so. You keep safe, Blake. Kapag tapos na ang mission mo, halika at hanapin mo ako. Hawak ni Blake sa isang kamay ang malapad na lagayan ng pagkain na naglalaman ng mainit pang sinangag, danggit at itlog. Ang kabilang kamay naman niya ay isinuksok ang susi sa butas ng susian. Nang mabuksan ang pintuan ay huminga muna siya ng malalim bago humakbang sa loob ng silid. Naabutan niyang nakasalampak ng upo sa sahig si Angela at nakatingala sa kanya habang malalim ang pagkakasimangot nito. Suot pa rin ito ang silk na roba, pero alam niyang nakapaglinis na ito ng katawan dahil nag-iwan siya ng malinis na bempo, palanggana at balde ng tubig kagabi. Binigyan niya rin ito ng malinis na toothbrush at isang pakete ng toothpaste. Nasa isang sulok na ang mga iyon at maayos naman ang pagkakatabi niyon. Gusto mong umihi o ano? Tanong niya rito. Gusto ko ng maayos na pagligo. Matigas nitong sambit. Mamaya na. Tinapunan niya ng tingin ang dokumentong iniwan niya sa lamesa ng nakaraang gabi. Wala na iyon doon. Malamang na pinagpunit-punit na iyon ng dalaga. Well, he was not surprised. He was already half expecting to her to be exactly. Dahil alam niyang hindi ito sasang-ayon na lang agad sa gusto niyang mangyari. Pabor nga iyon sa kanya para hindi siya mapilitang palabasin na ito ng silid. Mas ligtas pa sa loob ng parola. Inilapag niya ang mga pagkain sa lamesa. Mag-almusal ka na, Angela. Lumapit ito at naupo sa silya. Ikinagulat niya ang pagiging masunori nito. Tahimik nitong inabot ang kubyertos at sumubo ng sinangag. Tumas ang kilay niya, hindi niya inaasahan iyon. Akala niya ay pipilitin pa niya itong kumain. Ano kaya ang iniisip nito? Nakapagtataka. May kanin ka sa gilid ng labi mo. Aniya, hindi ito umimik sa kanya. Itinas niya ang kamay para sana alisin iyon pero tinampal nito ang kamay niya. Don't you dare. Bumuntong hininga siya. Nagalit ito. Fine, I'm sorry. Nang maubos ni Angela ang mga inihanda niya, ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Kinalap na niya ang mga plato at ibinalik sa lagayan. Hanggang kailan mo ako ikukulong dito? Kapag huway seryosong tanong ng dalaga sa kanya. Naibaba na niya ang mga pinagkainan nito sa ibabaw ng lamesa. Until you sign the marriage contract? Ito? Idiniin ito sa dibdib niya ang dokumento. Congrats! We are now officially Mr. and Mrs. De Niro. So pwede na ba akong lumabas? Napatanga naman siya. Did she just sign the contract? Hindi niya akalaing pipirma kaagad ito. Tumikhim naman siya. Pinag-iisipan mo ba muna ng mabuti bago mo pinirmahan ang kontrata? I did, overnight. Nag-isip ako ng mabuti. I would gain more if I marry you. So ito na, mag-asawa na tayo. At palabasin mo na ako. Tila nang hina siya na hindi niya mawari. Hindi niya napaghandaan ang mabilis na pagpayag ni Angela. He thought he would be able to keep her safe in the lighthouse for maybe a month. Para sana mahanap muna niya ang taong may masamang balak dito. Nagsalubong ang mga kilay ni Angela habang nakatingin sa kanya. Hindi ka ba masaya? Nakuha mo na ang gusto mo. Huwag mo nga akong niloloko, Blake, ha? Ang sabi mo, makakalabas lang ako rito kapag pinirmahan ko na itong dokumentong ito at suot ko na ang singsing. Kaya akin na ang singsing. Nasaan na?
Ha? Tanging nasambit niya rito. Nagsalubong ang kilay nito. Inaakala nitong ang pananahimik niya ay dahil may iba siyang gusto. Don't tell me. You want me first. Honeymoon nga pala dapat pagkatapos ng kasal, hindi ba? Sige. Hinubad nito ang silk na roba nito at hinila ang kamay niya. At marahan siyang itinulak sa kama. Napaupo siya sa kama. Lumuhod ito at binuksan ang pantalon niya saka ibinaba ang zipper. Kinubkob niya ang kamay nito. I don't want this, Angela. Please, stop it. Bakit nag-iinerte ka ngayon? Gusto mo to, di ba? Iwinasiwas nito ang kamay niya at hinila pababa ang kanyang pantalon, saka boxer shorts. Hinawakan nito ang pagkalalaki niya. Matigas na iyon. Pero paano ba niya sisitahin ang katawan na kusang nagiinit? Palagi na ay marupok siya sa init na nagmumula sa katawan ng dalaga. Napaungol siya kasabay ng pagtiim ng kanyang mga bagang. Hindi niya napaghandaan ang biglang pagbaba ng mga labi nito. Angela, banggit niya sa pangalan ng asawa. Tumingala sa kanya ang asawa. Pinahid nito ang mga labi nito. Nagiinit maging ang kaibuturan ng dibdib niya. You are my wife now, Angela. You are finally mine. Hindi nagsalita si Angela. Tumayo ito at inalis ang bra nito. Humawak ito sa magkabilang balikat niya habang inaayos ang sarili paupo sa kanyang kandungan. Put in, utos nito sa kanya. Hinawakan niya ang tainga nito. You are driving me insane, Angela. Mahigpit din pumulupot ang isang braso nito sa baywang ng asawa. Inangat niya ang balakang ng asawa. Sabay pa silang napasinghap nang maghugpong ang kanilang mga katawan. Ang alam lang niya ay masarap ang pag-iisa ng katawan nila ng kanyang asawa. Nakapikit ito habang itinataas baba ang katawan. Mariin niyang pinaglapat ang mga katawan nila nang sumabog ang similya nito. Aminado siyang noong ginawa nila ito ay nagsinungaling siya. Sigurado siyang wala silang mabubuo noong nakaraan. Pero ngayon iba na ang magiging resulta nito. Hingal na hingal silang dalawa. Hinawi niya ang paggilid ng buhok ng asawa at sinipsip ang balat sa balikat nito na nagpadaing kay Angela. Inilapit niya ang mga labi sa tainga nito. I'm sorry, I lied. Marasa na patingin sa kanya si Angela. What? I lied about asking you to stay for only half a year. I will never let you go, Angela. Not even after 6 months. Ilang daang beses nang naitirik pataas ni Angela ang bola ng mga mata. Kada mapapasulyap siya sa mainit na kamay ni Blake na nakapulupot sa palapulsuhan niya. Ang sabi nito ay palalabasin siya ng kwarto. Oras na permahan niya ang dokumentong magtatalaga sa kanya bilang legal nitong asawa. There was no other option but to sign the marriage contract. Hindi na niya gustong palawigin ang pagkakakulong niya sa lighthouse. Kaya pinirmahan niya iyon. Naisip niya na siya lang din ang mahihirapan kapag patuloy siya nagmatigas. Isa pa, ikokontest niya ang validity ng kasal nila oras na makaalis siya sa lugar na iyon. Akala niya ay malaya na siyang makakalabas pero dinaig pa niya ngayon ang naka-under strict monitoring. He was exaggeratedly attentive. Halos hindi nito ibinabaling sa ibang dako ang mga mata nito. Akala ko ba kapag pumayag akong permahan ang dokumento, ay malaya na akong makakalabas. Itinaas niya ang kamay na hawak nito. Ano to? Will you seriously cling to me the whole day? Siguro. Why? Oh my God. Ungol niya sabay hilot sa sentido niya. Sumasakit ang ulo niya kay Blake. Bakit mo ba ito ginagawa? You really think I'm stupid? Akala mo ba hindi ko maiisip ang tumatakbo riyan sa utak mo? Oh, I'm sorry, honey. Pero nagpakasal ka sa sobrang possessive na lalaki. Hindi ko hahayaang mawala sa paningin ko ang asawa ko. Lalo na kapag gustong hamunin ng napakagandang asawa ang validity ng kasal namin. Malalim siyang huminga at bumaling ulit dito. I need to pee. Bagot niyang pag-iiba sa usapan. Tumayo ito at hinila rin siya patayo.
Okay, let's go. Namilog ang mga mata niya. Hoy, teka lang ano? Plano mo bang samahan ako hanggang banyo? I don't see anything wrong with that. May gusto ka pa bang itago sa akin? Nakita ko na naman lahat sa'yo ah. Namula ang buong mukha niya. Utang na loob, Blake. Nakakainis ka na talaga. Matiim siyang tinitigan sa mga mata ng lalaki. Okay. Halika rito. Hinila siya nito patungo sa baol. Binuksan nito iyon at kumuha ng itim na korbata. Walang ano-ano'y itinali nito sa palapulsuhan niya iyon. Ang kabilang dulo naman ay hawak nito. Huwag mong sabihin, sapat na ang haba nito para makaihi ka ng maayos sa loob ng banyo. Aabangan lang kita sa pintuan. Baliw ka ba? Iihi ka ba o magrereklamo buong araw? Napahawak siya sa pantog niya. Kailangan na talaga niya magbanyo. Sige na, bilisan mo. Dalhin mo na ako sa banyo. Binuksan nito ang pintuan. Dumaan sila sa makitid na hagdanan upang makababa sila. Pagkatapos ay dinala siya nito sa malaking bahay na katabi lang ng lighthouse. Bangin nga ang gilid ng lighthouse. Sa ilalim ay mabatong karagatan. Wala bang CR sa loob ng lighthouse? Meron naman, pero nagkaproblema sa tubo. Hindi pa napapaayos hanggang sa ngayon. Itong bahay kanino to? Pag-uusisa niya sa kawalan na masabi. The house was huge. Hindi birong laki iyon. Amin din. Binuksan nito ang pintuan at iginiya siya patungong banyo. Talagang tatayo ka rito sa labas ng banyo? While still holding this necktie? Yes. Malapit naman ang inodoro dito sa pintuan. Bahala ka na nga. Pagkapasok niya ng banyo ay nagulat siya. Sobrang lapit nga ng inodoro sa pintuan. Blake? Nagkamali lang ba ng pagpwesto sa toilet bowl? Sobrang lapit naman yata sa pinto. Takang tanong naman niya. Malimit kasing gamitin niya ng papa. Siya ang may gusto niyan. Payak nitong tugon. Oh. Pagkalabas niya na banyo ay dinala siya ni Blake sa kusina. I'll prepare something for you. Makakapagluto ka ba ng maayos kung hawak-hawak mo ang korbata? Sana nito ay makuha niya ito. Ang gusto niyang iparating dito ay ang kalasinan nito ang pagkakatali sa isang kamay niya. Kaya naman niyang alisin iyon pero sigurado siyang ibabalik pa rin iyon sa kanya ni Blake. Whatever happened to his head, para itong si Raulo. I can cook perfectly while holding this. Itinaas nito ang korbata. Sakto naman na may pumasok na matandang babae sa likurang pintuan ng kusina. Automatikong dumako sa palapulsuhan niya ang mga mata nito. This was her chance to escape. Ibinuka niya ang bibig para humingi ng saklolo. Pero mabilis na halik sa labi ang ginawa ni Blake sa kanya. The purpose of the kiss was to shut her up. Pero napakainit ang mga labi ni Blake. Sus Mariusip naman Blake. Bulalas naman ang matanda. Umarap dito ang lalaki. Manang Surana, pasensya na po. Hindi ko napigilan ang sarili ko. You see, we just got married and... Tumingin ito sa palapulsuhan niya. You know, the honeymoon. This kung mga bata ito. Akala ko ay kung ano na. Honey, si Manang Surena pala. Caretaker natin dito. Manang, asawa ko po si Angela. Angela? Ulit nito. Sumimangot naman siya. Hindi porke caretaker nila ito ay kakampihan ito na matanda. Oras na malaman nitong kinidnap siya ng lalaki. Ibubuka na sana uli niya ang bibig na magsalita ang matanda. Ay napakaganda naman palang bata. Kaya pala sa tuwing nagbabakasyon ka rito ay naikukwento mo palagi itong si Angela. Naalala mo pa ba ang pagkakataong nagpunta kayo sa mga Colorado? Sabi mo nakaupo sa poolside itong si Angela at tinatanong ka kung nababagot ka na ba. Ang sabi mo, palagi kang nababagot kapag nariyan siya. Pero ang sabi mo sa akin, ay tandang-tanda mo pa ang hitsura niya ng gabing iyon. Sabi mo, napakaganda niya. Sabi mo pa nga, siya ang may pinakamagandang mukha sa lahat ng babaeng nakilala mo. Napangiti ng malawak ang matanda. Noon pa man kitang-kita ko na ang paghanga mo kay Angela. Hindi na nakakapagtakang kayo nga ang nagkatuluyan. Marahas na napalingo naman si Angela kay Blake. Namumula naman ang mukha ni Blake.
Nagpaling ito ng tingin sa ibang direksyon. Wala akong sinasabing ganyan, Manang. Pagkakaila naman ni Blake. Sus, nakalimutan mo na ba? Manang, doon na po muna kami sa lighthouse. Maaari mo ba kaming ipagluto? Tahasan nitong iniliko ang paksa. Makahulugan lang ng ngumiti ang matanda. Hala sige, ako na ang bahala rito. Halos magkandatapilok siya sa bilis ng mga hakbang ni Blake pabalik ng lighthouse. Lalo na nang nasa hagdanan na sila paakyat. She pulled back, holding a necktie. Teka naman, masusubsob ako sa ginagawa mo eh. Bakit ba nagmamadali ka riyan? May lakad ka ba? Reklamo naman niya. Lumingon naman ito sa kanya pero sadyang iniiwasang magtagpo ang mga mata nila. Pulang-pula rin kasi ang mukha nito. Ang isang Blake na palaging blanko ang ekspresyon at madalas ay nakasimangot ngayon ay namumula na. Sandali nga, nagbablush ka ba? Tumawa naman siya. Sabi ko na eh, noon pa man gandang-ganda ka na talaga sa akin. May gusto ka na sa akin noon pa no? Nonsense. Nagsasalubong ang malalago nitong kilay. Malaki ang naging ngiti niya. May gusto ka talaga. Nagulat siya nang biglang sumapo sa batok niya ang palad ni Blake at mapusok siyang hinalikan sa mga labi. Tahimik na okay? Bulong niya sa labi nito na medyo nagkahiwalay pagkatapos ng nakakapasong mainit na halik. Kumusta na ang pinaiimbestigahan ko? Seryosong tanong ni Blake sa kausap niya sa telepono. We've gathered footage from CCTV in some areas of the province. Sa plaza nakita ng bandang 6:00 pa lang ay nakaparada na ang kotse pero walang tao ang bumababa roon. Nang nakatayo na si Miss Colorado sa gilid ng kalsada ay sa kabinuhay na nagmamanihong niyon ang makina ng sasakyan. From the footage, we can say that there really was intention to harm Miss Colorado. Shit! I knew it! Hindi nagkataon lang iyon. Please, find more people to join the investigating team. Wala akong pakialam kung gaano kalaking pera ang kailangan kong ilabas. Money won't be a problem. I just want the person responsible for this to be put behind the bars. Nagiigting ang panga niya sa galit. Kuyom na kuyom din ang mga kamao niya. Dumako ang tingin niya sa asawa na natutulog sa kama. Nanigas siya. Iniisip pa lamang niya na masasaktan ito. Pero sinusumpa niyang poprotektahan niya ang asawa. Malaking pasakit na ang naranasan nito sa kanya noon. Hinding-hindi na siya papayag na muli pa itong masaktan. Muling tumunog ang telepono niya. Mama niya ang tumatawag. Ma, anong kabaliwan ang pumasok sa utak mo, Blake? At tinangay mo si Angela. Alam mo bang pinaghahanap na kayo ngayon? Come on, iho. You can't force Angela to love you again. Asawa ko na siya, Ma. Ano? Nagpakasal na kami. I sent the papers to the personal lawyer to have it registered at the Civil Registrar Department. You didn't force her, didn't you? Because if you did, at hindi dumaan sa tamang proseso ang pagpapakasal nyo, ay mapapawalang bisa pa rin yun. I won't let her or anyone contest the validity of our marriage. She is mine now, Ma. At hindi ko na siya pakakawalan pa. If I have to get her pregnant 6 times just to make her stay married to me, I will. Maigting ang determinasyon sa kanyang tinig. Napabuga ng hangin naman ang kanyang ina. Nababaliw ka na ba, Blake? Kapag narinig ng papa mo itong mga pinagsasabi mo, malalagot ka sa kanya. Ma, I'm not a child anymore. Hindi ako natatakot. There's only one thing that scares me at this point, is losing my wife. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mawala sa akin si Angela. Come on, Blake. Magsimula kayo sa tama. Huwag ganito. Apila naman ang ginang. Gagawin ko iyan, Ma. Pero hindi muna sa ngayon. We are in a safe place, Ma. May dahilan ako, Ma. Kapag naayos na lahat, magpapaliwanag ako kung bakit ginawa ko ang mga ito ngayon. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Maya-maya'y bumuntong hininga naman si Belinda. Take care of your wife, Blake. I wish to see you, the two of you, come home soon, okay? Please, know that I just want you and Angela to be happy. Sana matagpuan na ninyo ang kaligayahan sa piling ng isa't isa. O siya, mag-iingat kayo riyan. Maghihintay ako sa pag-uwi niyong dalawa.
Salamat, ma. Nakasimangot ang mukha ng asawa ng buksan ni Blake ang pintuan ng silid. Matalim na matilim ang pagkakatitig nito sa kanya. Nakatayo ito sa tapat ng pintuan mismo at bakas ang pagkaubos ng pasensya nito. Kailangan ba talagang ikulong mo ako rito? Hanggang kailan mo ikakandado ang pintuan? Wika nito. Inabot niya rito ang hawak na paper bag. Bagong damit at undergarments for you. Hindi nito tinanggap iyon. Palabasin mo ako rito, Blake. Nababato na ako sa 4 na sulok na silid na ito. Gusto ko na... Bigla niyang hinawakan ang maliit na mukha nito. Saka iniyuko ang ulo para halikan siya ng buo sa bibig nito. Hinila niya ito palapit sa katawan niya. Nilalima niya ang paghalik sa asawa. Nababagot ka na ba rito? Din hayaan mo akong gawin ang mga bagay na exciting para sa'yo. Mainit ang pagkakatitig niya sa asawa habang nagsasalita siya. Napangiti siya at bigla na lang binuhat ang asawa at ikinatili nito. Ibaba mo nga ako, Blake. You make me laugh every day. Hindi ka pa ba nagsasawa sa akin? Bakit ako magsasawa sa asawa ko? Sagot naman ni Blake. Hindi tayo magkasintahan. At sinong may sabi? I am very much in love with you, Angela. Ewan ko lang sa'yo. Pero sisiguraduhin kong mahuhulog ka ulit sa akin. At mabilis niyang hinalikan ito. Bababa tayo. May nilutong masarap na pagkain si Manang Surena. Hindi tumutol ang asawa. Sumama na agad ito sa kanya. Hindi niya binabatawan ang kamay nito. Pagkatapos nilang kumain ay inabot niya rito ang may kakapalang sobre. Ano yan? Nagsususpetsa nitong tanong. Dokumento ng mga ari-arian nyo. Ayaw mo ba? I bought back everything that belongs to your family. Ipinangalan ko lahat sa'yo. Hindi ito nagsalita. Totoo ba ang sinasabi mo? Marunong akong tumupad sa usapan, Angela. Sabi ko sa'yo kapag nagpakasal ka sa akin, ay ibabalik ko sa'yo ang lahat ng pagmamay-ari ng pamilya mo. So ito na. Nanlaki naman ang mga mata nito. Marunong ka ba talagang tumupad sa usapan, Blake? Ang sabi mo, 6 na buwan lang. Pero binawi mo agad nang permahan ko na ang kontrata. Mapaglaro siyang umisis sa kanya. Walang paraan na ako ay sumira sa loob ng 6 na buwan, Mrs. Dinero. Napakasinungaling mo. Ngumiti lang siya. O bago ko pa makalimutan, may ibibigay pala ako sa'yo. Pinakuha ko pa ito sa Maynila. Kay Manang Surena, halika. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at dinala sa isang malaking kwarto. This used to be my room. Madalas kaming nagbabakasyon dito noon. Natutuwa kasi ang mama na panuurin ang mga alon sa dagat. Nauna siyang pumasok sa loob at kinuha ang paper bag na nakapatong sa ibabaw ng kama. Nakisuyo siya kay Manang Surena na kuhanin ang lumang photo album nila sa bahay. Sa tingin niya ay matutuwa ang kanyang asawa kapag nakita ang mga lumang litrato ng mga magulang nito na nasa pictures na kuha ng ina niya noon. Nang lingunin niya ang asawa ay nakita niya ang titig na titig ito sa shelf kung saan nakapatong ang mini house na gawa sa papel. Siya ang gumawa niyon noong bata pa siya. Kanino yan? Tanong naman ni Angela. Akin. Ikaw ang gumawa niyan? Tumingin sa kanya ang asawa. Oo, bakit? Nagtataka siya kung bakit mukhang interesado ang asawa niya sa bahay na papel. Nakikita ko ang mga guhit ng marigold. At iyan ba? Napakamot siya sa ulo. Ako ang nagdrawing ng lahat ng yon. Ipinapaalala niyon sa akin ay ikaw. Did you know that marigolds represent stubbornness? Parang ikaw rin noon. Gumiti siya at hinawakan ang bahay na papel. Marami akong ginawa noon katulad ng cats, puppies, birds, swan, and... Swans? Oo, tulad ng ginawa ni Rowald para sa'yo. Ibinigay mo ba sa kanya ang isa sa iyong mga papel na mga guhit ng marigold? Umiling-iling naman siya. Hindi. Bakit ako? Natahimik naman si Angela. Ang paper swan na ibinigay sa akin ni Rowald ay may guhit ng marigold sa bandang ilalim. Siya naman ang natahimik. Noon pa man ay nanunood na sa akin si Rowald kung paano gumawa niyon. Pero noon pa man hindi ko siya nakitaan ng interes na gumawa ng kahit anong gawa sa papel.
He said it was a waste of time. Nagulat nga ako na mayroon pala siyang ibinigay na paper swan sa'yo. But if I has the drawing of Marigold then, ikaw ang gumawa nun. She concluded. Maybe, kapag may gusto siyang hingin noon, ibinibigay ko naman, and he asked a few paper object from me before. Humugot ng hangin si Angela at pinuno ang dibdib. Ang isang bagay pala na iniingatan ko dahil akala ko ay galing kay Rowald, ay galing pa rin pala sa'yo. I could never get away from you, could I? Matiim niyang pinakatitigan ang asawa. Pagkatapos isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maingat niyang hinawakan ang mukha nito. Buong pagmamahal. Then, don't ever get away from me, Angela. Kasi the more we run away from each other, the more we are pulled closer. Nagising si Angela, hindi pa man sumisikat ang araw. Tiningnan niya ang oras sa relo ni Blake na nakapatong sa lamesa. 3:00 ng madaling araw. Napakaaga pa pero nagpapawis na siya. Hindi dahil mainit kundi dahil masama ang pakiramdam niya. Nasusuka siya na hindi niya maintindihan. Maingat siyang bumaba sa kama at naupo sa silya. Malalim ang ginawa niyang paghugot ng hangin. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Magkakasakit ba siya? Wala sa loob na nahaplos niya ang tiyan niya. Pagkatapos ay namilog ang kanyang mga mata. Buntis ba ako? Hindi malayong mangyari iyon. Mag-iisang buwan na rin silang magkasama ni Blake sa lugar na iyon. Kinapa niya ang dibdib. Akala niya ay magagalit siya kay Blake kapag nabuntis siya nito. Iyon ang pinakaangkop na emosyon. Tinangay siya nito sa malayong lugar at inalayo sa lalaking pakakasalan niya. Dapat sa araw mismo ng kasal niya, pinuwersa siyang permahan ang marriage contract at tinatabihan gabi-gabi sa kama. Kaya buong paniniwala niya ay hindi niya matatanggap agad ang batang mabubuo nila. Pero nagkamali siya. Tinutok niya ang tapat ng dibdib at masaya siya. Ipinilig niya ang ulo. Tama ba ang nararamdaman niya? Paano si Rowald? Mariin siyang napapikit nang muling magmulat ng mga mata. Ay nahagip ng kanyang mata ang cellphone ng asawa na bahagyang sumilip mula sa ilalim ng una nito. Umakyat siya sa kama at maingat na lumapit sa kanya. Maingat ni inuunat ang kanyang kamay. Itinutok niya ang telepono pero bago pa niya mahawakan ang aparato ay nauna na ang asawa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mga daliri. Tumingala at diretso sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Mababa ang boses nitong tanong. Ang gandang pakinggan ng boses nito na tila ba gusto niyang halikan ito sa mga labi. Kinastigo niya ang sarili dahil kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan niya. Wala, gusto mo ang telepon, hindi ba? Hindi siya nakaimik, lalo na nang makita ang pagguhit ng hinanakit sa mukha nito. Nasasaktan ito. Blake, gusto mong tawagan si Rowald? Gusto mo pa rin bumalik sa kanya? Bumangon ito at isinandal ang likod sa headboard. Ipinikit nito ang mga mata at humugot ng malalim na paghinga. Ang totoo'y natatakot siya para sa sarili niya, lalo na ngayong nagdadalang tao siya. She didn't want to be like her old self again, pathetic and obsessed. Pero ngayong kapiling niya ang lalaking labis niyang minamahal, ay napakahirap sabihin hindi na siya magpapakatangang muli para rito. Nagmulat ng mga mata ang lalaki at tumingin sa kanya. Matiim ang pagkakatitig nito sa kanyang mga mata. Nakakapangapos ng hangin. Ayaw niyang tinititigan siya nito ng ganoon dahil nababaliw na naman siya. Umigting ang mga panga ni Blake. Hinaplos nito ang pisngi niya. Pagkatapos ay walang imik na inabot sa kanya ang aparato. Tawagan mo siya kung iyon ang gusto mo. Natahimik na naman siya. Nasa mga kamay na niya ang phone pero ayaw na niyang tawagan si Rowald. Pinanood niya ang paghiga ulit ng asawa patalikod sa kanya.
Gusto niyang yugyugin ang balikat nito. Pero natatakot siyang hawakan ito sa ngayon. Nahiga na rin siya at buong gabing nakipagtitigan sa kisame. Pagsapit ng umaga ay hindi na nakapa ni Angela ang asawa sa kanyang tabi. Napabalikwas siya ng bangon. Lumingap siya sa paligid at nakahinga na maluwag nang masiguradong naroroon pa naman ang mga damit nito. Ilang minuto din siyang nakaupo sa kama, hindi siya mapakali. Lumapit siya sa pintuan at kinatok iyon. "Blake, naririnig mo ba ako? Nandiyan ka ba sa labas? Pumasok ka naman dito, please." Katahimikan. Napabuntong hininga siya. Umalis na naman siguro ito. Sinubukan niyang pihitin ang seradora at kulang ang sasabihing nagulat siya nang mapagtantong hindi iyon nakakandado. Dapat matuwa siya, hindi ba? Pero imbes na matuwa ay lalo lang siyang kinakabahan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at bumaba ng lighthouse. Sa labas ay malakas ang ulan. Pero naroroon si Blake, nagsisibak ng kahoy kahit naman hindi nila iyon kailangan. Basa ito at hubad ang kalahating katawan. Maging ang pantalon nito ay basang-basa na rin. "Blake, anong ginagawa mo riyan? Bakit nagsisibak ka ng kahoy?" Nilakasan niya ang boses para marinig siya nito. Lumingon ito sa kanya. Ngumiti ito sa kanya pero naroon ang sakit sa ngiting iyon. "Nasa loob ng susi ang sasakyan, kunin mo lang kay Manang Sorena." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko alam na ang ibalik pala ang ganitong pag-ibig ay napakasakit. Hanga talaga ako sa iyo. Paano mo ako nakayanang mahalin sa loob ng napakahabang panahon?" Binalikan nito ang pagsisibak. "Siguro nga matigas ka sa akin, kaya hinahayaan kita. Mas matigas ka sa akin, Angela, kaya pinababayaan na kita ngayon." Napako siya sa kinatatayuan. Naikuyom niya ang kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Gusto na siya nitong pakawalan. Gusto ba niya talagang lumaya mula rito? Ayaw na niyang matakot. Bahala na. Kawawa naman ang asawa niyang nagsisibak ng kahoy sa ilalim ng malakas na ulan. Kahit hindi naman nila kailangan iyon. Tumakbo siya papalapit sa asawa. Eksaktong pagharap nito sa kanya ay ang paghagis niya ng sarili payapos dito. Gulat na gulat naman si Blake. "Angela, akala ko ba sabi mo, hindi mo ako pakakawalan? The more that we run each other, the more we are pulled closer. Bakit ang bilis mo naman yatang sumuko? Ako nga ang tagal na nagtiis sa'yo." Ramdam niya ang unti-unting pagtugo nito sa yakap niya. Ramdam niya ang init sa yakap nito. Pagkatapos ay narinig niyang nagpakawala ito ng mahinang tawa. Napatingala siya sa mukha nito. "Bakit? Hindi totoong pakakawalan kita, Mrs. De Niro. Hindi pa ako nababaliw para ibigay ka ulit kay Rowald." Pero siniil nito ng mainit na halik ang mga labi niya. "I did a little work on the sparks plug. Hindi gagana ang sasakyan sakaling piliin mong iwanan talaga ako." "Blake," muli siya nitong hinalikan. "Gusto ko lang subukan kung makakaya mo talaga akong iwanan. Ngayong alam ko na mahal mo pa rin ako." Hinawi nito palikod ang buhok niya. Nabasa na rin ng ulan. "Gawin nating maganda ang simula natin, Angela." Matamis siyang ngumiti at tumingkayad para halikan ng asawa. "I guess that's a yes." Malamig na sambit naman ni Blake. Ikinasinghap ni Angela ang mariing ulos niya. Napahawak ito sa balikat niya at mahabang napaungol. Maging ito ay sabik na sabik sa kanya. Iniarko nito ang likod at sinalubong ang bawat pag-ulos niya. Mahal na mahal niya si Angela. Kung maibabalik niya lang ang nakaraan noong pareho silang nakaupo sa gilid ng pool. Gusto niyang sabihin dito na manatili ito sa tabi niya hanggang sa humantong sila sa tamang edad at magpapakasal. Sana hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sana hindi siya naging gago. Sana hindi niya paulit-ulit na nasaktan si Angela. Pero nangyari na ang mga nangyari. Ang ngayon ang mahalaga. Ngayon at ang bukas kasama ang asawa niya. Bahagya siyang huminto. Nagtaka ito at tumingin sa mukha niya.
Nakaawang ang mga labi nito. Hinalikan niya ito ng buong alab. Bakit? Tanong nito. Umilig naman siya. Nagiinit ang mga mata niya. I lost you, didn't I? Nawala ako sa puso mo, hindi ba? Natigilan naman si Angela. Hindi nito alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. Naramdaman kong nawala ka sa akin, Angela. At hindi sapat ang pagpapasalamat ko sa Diyos na hinayaan niyang bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. At hinding-hindi ko na uulitin ang naging pagkakamali ko noon. Hinding-hindi na kita pakakawalan. Napahugot ng malalim na paghinga si Angela sabay kagat sa ipang-ibabang labi nito. Niyapos nito na mahigpit ang asawa. I love you, Blake. Nawalan ako ng pag-asa na maaari mo akong mahalin. Kaya hindi pa rin ako makapaniwala na magkasama tayo ngayon at pareho ng damdamin. Sinuklian niya ng mainit na yakap ang pagyapos sa kanya ng asawa. Gusto niyang ipadama rito na hinding-hindi na ulit ito masasaktan sa piling niya. Ang kanyang bawat pag-ulos ay may rubdob at init na puno ng pagmamahal. Sumasayaw sila sa himig ng pagmamahal at nagniningning ang mga mata nila sa tuwa. Bumilis at dumiin ang mga pag-ulos ni Blake. Sinagad-sagad na niya at binabaon. Habang mainit na hinahalikan ang mga labi ng asawa. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay pulos malalalim na paghinga at mga ungol ang maririnig. Dama niya rin ang panginginig ng katawan ng asawa. Simbolo na ito man ay naabot na rin ang rurok ng tagumpay. Dinampian niya ng halik ang sentido ng asawa at gumulong pagilid. Niyakap niya na mahigpit ang asawa dahil ayaw na niya itong pakakawalan. Lalo namang sumiksik sa gilid niya si Angela at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti siya at hinawakan ang kamay ng asawa. Dinala niya iyon sa mga labi at tinaniman ng halik. Pagkatapos ay may kinuha siya sa drawer at hindi naglipat minuto ay isinuot na niya ang family ring at ang wedding ring sa palasinsingan ni Angela. Napasinghap ito at napabalikwas ng bangon. Hindi makapaniwalang napatitig sa kanya, saka sa dalawang singsing na nasa daliri nito. Ang family ring? Isa itong lumang singsing na may malaking halaga na may palamuti sa daliri ng maraming kababaihan sa kasaysayan ng pamilya Dinero. Ngumiti siya at hinila ang asawa sa kasiniilang halik sa labi nito. Blake? Mangiyak-ngiyak si Angela pagkatapos ng halik na iyon. Alam nito kung gaano kahalaga ang singsing sa pamilya Dinero. You are my precious wife. Nararapat lang na nasa daliri mo ang singsing ng pamilya namin. Mahigpit siyang niyakap ng asawa. Nagustuhan mo ba ang surprise ko? Tanong niya rito. Ako rin, may surpresa rin ako sa'yo. Nakangiti ito sa kanya at maaliwalas ang mukha kahit may luhang umaagos mula sa mga mata nito. Naupo siya at pinahid ang luha ng asawa. Stop crying, Angela. Imbes na sumagot ay kinuha nito ang kamay niya at ipinatong sa tiyan nito. Nanlaki naman ang mga mata niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Please, sabihin mong tama ang iniisip ko. Tumango naman si Angela. Magiging ama ka na, Blake. Gumuhit ang malawak na ngiti sa mga labi ni Angela nang matikman ang nilutong salpikaw ng kanyang asawa. Hindi iyong kalasa ng salpikaw ni Rowald, pero masarap din iyon. It had a unique flavor and she liked it. Ganoon pala iyon, kahit hindi magkatulad ang lasa ay pareho pa ring masarap. Kagaya ni na Rowald at Blake. Magkaiba ang dalawa sa ugali at interest, pero parehong may mabuting katangian. Mula sa likod ay niyakap niya ang asawa na nagtitimpla ng juice. Naka-apron pa ito at nakatali ang bangs na bahagya ng humahaba. He looked adorable. Hindi niya akalain sila pa rin pala ang magkakatuluyan. 4 na buwan na silang nagsasama. Umalis na sila sa lighthouse at lumipat sa malaking bahay katabi niyon. Tinutulungan sila sa pagmimintina ng bahay ni Manang Surena. Maalaga ang matanda lalo na sa kanya. Hindi pa rin sinasabi ni Blake ang buong dahilan kung bakit dinala siya nito sa lighthouse at kung bakit hanggang sa oras na iyon
ay hindi pa rin sila bumabalik na Maynila. Hindi rin naman siya nagtatanong dahil batid niyang may dahilan ang asawa niya na hindi pa nito masabi sa kanya. Isa pa tila naging paraiso nila ang lugar na iyon. Kontento ni siya sa piling ni Blake. "Saglit lang, Angela. May kukunin lang ako sa labas." Wika ni Blake. Hinalikan nito ang noo niya na nagpangiti sa kanya. Nilagay na niya ang pitsil ng orange juice sa mesa nang marinig ang kaguluhan sa labas ng bahay. "Blake?" Dali-dali siyang lumabas at naabutan ang pagsuntok ni Rowald sa pisngi ng kanyang asawa. Inawat ito ng mga alagad ng batas. "Walang hiya ka. Ang kapal mo nagtago. Tinangay mo ang babaeng pakakasalan ko sa araw ng kasal namin." Nagtatagis ang bagang ni Rowald. "Ikulong niyo ang lalaking yan." "No!" Hiyaw naman niya. Namumutla sa nerbiyos. Mabilis siyang lumapit sa asawa at nag-aalalang sinuri ang mukha nito. May sugat ito sa labi dahil sa pagkakasuntok dito ni Rowald. "I didn't fight back, Angela. Dahil dapat lang naman sa akin ito. Naiintindihan ko ang galit sa akin ni Rowald. Kung ako man ang nasa posisyon niya, malamang na higit pa sa suntok ang bibigay ko sa sinumang aagaw sa iyo." "Stop it, Blake." Niyakap niya ang asawa. "Come home, Angela. Nandito na ako. Nahanap na kita sa wakas. Sumama ka na sa akin. Makakauwi ka na rin. Hindi ka na ikukulong ng gagong iyan dito." Wika naman ni Rowald. Tumayo siya at humarap kay Rowald. Napatingin agad ito sa tiyan niya. Nakasuot siya ng fitting na t-shirt at black leggings, kaya halata ang maliit na umbok ng tiyan niya. Napanganga si Rowald at napailing. Hindi makapaniwala sa nakikita. Nahaplos niya ang tiyan. "Angela, buntis ka?" Mabuway na tanong ni Rowald imbes na tumugon sa litanya niya. Tumango naman siya. "Si Blake ang ama, kaya walang ikukulong dahil kusa akong sumama kay Blake." Pagsisinungaling niya para pagtakpan ang asawa. Kung sasabihin niyang sapilitan siyang dinala sa lugar na iyon ni Blake noon, tiyak na mapapahamak ang asawa niya. "Hindi ako nakakulong dito. Desisyon naming dito manatili sa pansamantala." "No, sabihin mo ang totoo. Sadya bang binuntis ka ng lalaking yan para hindi ka makawala sa kanya?" "Hindi, Rowald." Bumuntong hininga siya. "We both want the baby. Dahil mag-asawa na kami ni Blake." Hawak si Blake na mahigpit sa kamay si Angela. Bakas ang pag-alala sa mukha ng dalaga. Ni ayaw nitong bitawan ang kamay niya. Tipid siyang napangiti rito. Pinisil niya ang kamay ng asawa na nakahawak sa kanya at tinitigan ito sa mga mata. "I'll be right back away. Don't worry. I just need to tell the officer what exactly happened." Ayaw naman sana niyang sumama sa mga ito. Pero gusto ni Rowald na formal silang magharap sa estasyon at makapag-usap ng maayos. Naisip niyang maigi na ring makapag-usap sila ni Rowald. He should at least give him the proper explanation. Totoo namang minahal nito si Angela. Minahal at inalagaan nito. At nagpapasalamat siya ng husto rito. "Sasama ako." Apila naman ni Angela. Hinalikan niya sa noo ang asawa. "No, you stay here. Buntis ka. Ayokong malagay ka sa sitwasyon na baka makaapekto pa sa'yo. I will be fine, I promise. Babalik ako agad bago mo pa ako mamiss, okay?" Niyakap siya na mahigpit ni Angela. "Uwi ka kaagad ha? Nagsisimula pa lang tayo ulit. Blake, huwag mong hayaan na paghiwalayin tayong muli. I won't let anyone comes between us, Angela. Pangako iyan." Wika niya, nasa boses niya ang determinasyon. Marami nang nasayang na oras sa buhay nila ni Angela. Dahil sa katangahan niya noon, hindi siya papayag na malayo pa sa kanya ang asawa. Nang sila ay binibigkas bilang mag-asawa.
Nangako siyang mananatili sa tabi nito, magpakailanman. Walang sino man at walang makakapigil sa kanya na bitawan ang kamay ng kanyang asawa. Puprotektahan niya ang kanilang pagsasama ng kanyang buhay. Nang nasa estasyon na sila, ay isinalaysay niya ang mga nangyari. Sinabi niya rin sa mga ito na legal silang mag-asawa ni Angela. Dumating naman si Atty. Landicho na tinawagan niya kanina at ito na ang umayo sa lahat. Pagkatapos ay masinsinan na silang nag-usap ni Rowald. The expression on Rowald's face was that of a man who was deeply hurt. Naiintindihan niya ito. Kung hindi siya tumaya sa isang bagay na wala pa noong kasiguraduhan at nagparaya na lamang, siguro ay siya ngayon ang nasa kalagayan ni Rowald. Gusto kong saktan ka ngayon. Anito, nag-iigting ang panga nito. Go ahead, Rowald. Hindi ako lalaban sa'yo. Alam ko. Huminga ito ng malalim. Pero may magbabago ba kung susuntukin kita? Ni hindi nun mapapawi kahit kalahati ng sakit na nararamdaman ko ngayon, Blake. Napayuko siya. I cause you pain, Rowald, but I want you to know that I will love and protect her. Aalagaan ko siya at hinding-hindi ko na ulit siya sasaktan. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang pagpapaubaya mo. Mapait na napangiti naman si Rowald. Do that. He sighed. Well, ano pa ba ang magagawa ko? Napilitan akong sumuko. Kinuha mo ang aking nobya. Pinakasalan at nabuntis mo pa siya. Ano pang magagawa ko? Wala siyang maitugon doon. Umiling si Rowald. Pagkatapos huminga ng malalim. Tinapik nito ang balikat niya. I took care of her. So don't you dare make her suffer again. Kapag sinaktan mo siya, papatayin kita. Banta ba yan? Oo, at hindi ako nagbibiro. Pero alam ko naman na hindi mo sasayangin ang pagkakataong ito. Nakikita kong nagbago ka na talaga at totoong mahal mo si Angela. I want to spend the rest of my life with her kung hindi ko siya mahal. Pinakasalan ko siya dahil hindi ko na kaya na wala siya. I want her to be legally and officially mine. Napabuntong hininga naman si Rowald. Don't say anything anymore. Maganda ang mga sinasabi mo, pero masakit pa sa dibdib ko. One day, I hope that when I see you and Angela, I won't hurt like this anymore. Tinapik niya ang balikat ni Rowald. I'm sorry, Rowald. It's okay. Okay na at nakapag-usap na tayo. Now, I can move forward and close this chapter of my life. Tumanaw ito sa labas ng istasyon at nag-alala nang makitang makulimlim ang panahon. Umuwi ka na, Blake. Naghihintay na ang asawa at tiyuhin mo sa bahay niyo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Tama ba ang narinig ko sa'yo? Ang tiyuhin ko nasa bahay namin? Yes. Nagpumilit siyang sumama rito nang malaman niyang natuntun ko na kung nasaan kayo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit wala siya kanina? Naninikip ang dibdib niya at naramdaman niyang bigla na tila ba nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumayo siya, baka sa matinding pag-alala sa ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtaka din naman si Rowald. Akala ko nag-text siya sa'yo. Hindi ko rin napansing wala na siya kanina. Paano kaniya nagawang pagkatiwalaan? Una niya akong tinawagan noong fiesta ng Santo Cristo at tumungo tayong plaza. He told me things that drive me crazy. Kagaya na lang ng mga bagay na ginagawa ni Angela noon na para lang makuha ang atensyon mo. Sinabi niya sa akin, nabanggit mo sa kanya na isang pitik lang ng daliri mo at babalik na si Angela sa'yo. Ito yung mga panahon na nakita ko kayo ni Angela, kaya binaliwala ko ang tungkol sa car incident. Nandilim naman ang paningin ko noon at galit na galit ako sa'yo. Wala akong sinasabing ganyan sa kanya. Uwi ka naman ni Blake. The next day, I had to meet him. May ipapakita raw siya sa akin, kaya wala ako sa bahay ng araw na iyon. When I got home, I found out that you went to see Angela when I wasn't there. Nagalit na naman ako, kaya nagdesisyon akong babalik na lang kami na Maynila.
Hindi na siya nagsayang ng isa pang minuto. He ran outside. Dahil hindi niya dala ang sasakyan, nagpresenta agad si Rowald na ito na ang maghahatid sa kanya. The car was speeding on the road and the weather couldn't just cooperate. Nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan. Mas malamig ang lahat sa paligid ni Blake, ngunit ang kanyang kaloob-looban ay ang pinakamalamig. Nagkakandabuhol-buhol at nakakabaliw. His heart almost went out of his chest when his phone rang. Tawag iyon galing sa taong namumuno na sa pinaiimbestigahan niya. "Sir, isang babaeng nagpakilalang kaibigan ni Miss Angela, nag-confess siya. Talia ang pangalan niya. Nasa istasyon siya ng pulisya at nagkataong naroroon din ako. Sabi niya, may nagtatangka raw sa buhay ni Miss Angela Dinero." "Sabihin mo kung sino?" mariing tanong naman ni Blake. "Roberto Dinero, sir. Ang tiyuhin niyo po." Nagsisikip ang dibdib. Habol ang paghinga at nagpapawis si Blake habang sakay ng sasakyan ni Rowald. Nang huminto ang kotse sa harapan ng malaking bahay na katabi ng lighthouse, ay bumaba siya agad. Everything around him were just a shade of black and white. He was suffocating as he ran towards the house. Nakasunod sa kanya sina Rowald at Attorney Landicho. Napaluhod siya na makitang magulo ang loob ng bahay. Pakiramdam niya ay may kung anong bumundol at dumukot sa dibdib niya. Ang sakit na nararamdaman niya ay walang salita na kayang ipaliwanag ito. Ang alam niya lang ay tila siya nauupos na kandila. "Angela!" Pasigaw niyang sambit sa pangalan ng asawa. Pinasok niya ang mga silid pero hindi niya makita ang asawa. Sa kusina ay nakahandusay na ang katawan ni Manang Sorena. Ang bumungad sa kanya, naliligo ito sa dugo, ngunit may pulso pa naman ang matanda. Tumawag agad si Rowald sa pulisya at napagtawag din ito ng ambulansya. Bumagsak sa sahig si Blake. Nanginginig ang buo niyang katawan. Maya-maya ay malakas siyang sumigaw at pinagbabato ang mga kagamitang naabot ng kanyang kamay. Pinigilan naman siya ni Attorney Landicho. "Tumigil ka, Blake. Ang DNA test at mga fingerprints dito ay hindi dapat. Kapaki-pakinabang dapat at kailangan sa proseso ng investigasyon." Sa sinabi ng abogado ay pinilit niyang magpakahinahon. Tama ito. May mga bagay na maaaring makatulong sa investigasyon. "Anthony, Rowald, tulungan mo akong mahanap ang asawa ko." Bumuntong hininga naman si Rowald. Tinapik nito ang balikat niya. "Of course, Blake. Of course. Hahanapin natin si Angela." "Si Manang Sorena?" Tuliro niyang tanong. "Tumawag na ako ng ambulansya." "Buntis ang asawa ko, Rowald." Aniya, basag ang boses niya. He felt so helpless. Kailangan niyang mahanap agad si Angela. Hinagilap niya ang phone niya at tinawagan ang mga magulang. "Ma, I need to find my wife. Please, i-airin niyo sa telebisyon. Pakiusap kung maraming mga mata ang nakatutok kay Roberto, ay mas mabilis siyang mahuhuli." "I called the other CEOs. Their connection will hugely help." Suhestyon naman ni Rowald nang matapos ang pakikipag-usap niya sa inang si Belinda. "Please do that." Siya man ay tinawagan agad ang magpinsang Cresos at Clay. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa mga kilalang posibleng makatulong sa kanya, ay dumaos-dos siya ng upo sa labas ng bahay. Maya-maya lang ay dumating ang mga magulang niya, pero hindi siya makausap ng maayos. He was afraid and emotional. The search of his wife began, pero dumaan lang ang mga araw ay wala pa rin silang makuhang resulta o kahit balita man lang. Nang gabing iyon ay nasa kusina siya sa bahay ng mga magulang niya. Pinilit ng mga magulang niyang manatili siya sa puder ng mga ito para kapag may balita na kay Angela ay maipapaalam agad sa mga ito. Pero alam niyang natatakot lang ang mga magulang niya na iwanan siya mag-isa sa ganong estado. Hindi siya matatag simula nang mawala ang kanyang asawa. Katunayan ay pinaghahalungkat niya ang laman ng kitchen drawers para hanapin ang pildoras niya na pampatulog. Kinuha iyon ni Belinda sa kanya dahil hindi magandang umasa na lang siya sa pildoras para makatulog sa gabi. "Blake," sambit ng kanyang ina. "Ma, akala ko tulog ka na."
Anong ginagawa mo rito? Nag-aalalang tanong sa kanya ng ina. Napasuklay siya sa sariling buhok. Nanlalalim ang mga mata niya. I need my sleeping pills, ma. No, go to your room. Ipagtitimpla kita ng isang basong gatas. Ma, hindi gatas ang kailangan ko. Alam ko. Pero hindi makakatulong sa iyo ang... I need my wife back, ma. Garalagal ang boses niya. Napahugot naman ng hangin si Belinda at mahigpit siyang niyakap nito. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Babalik din sa atin si Angela. Ma, takot na takot ako. Masakit na ang dibdib ko, ma. Hindi ko na kaya. Walang ampat sa pagtulo ang mga luha niya. Mahal na mahal ko si Angela, ma. She is my life. Hinago ng ginang ang likod niya. Magiging maayos din ang lahat, Blake. Magtiwala ka lang. Ito na siguro ang kaparusahan ko sa mga katanghan ko noon. Pero kung totoong parusa ito sa akin, sana ako na lang ang magdusa. Sana huwag idamay si Angela. She doesn't deserve to suffer anymore. Ako ang gago noon. Ako lang ang dapat maghirap. Tama na, Blake. Huwag mong sabihin yan. Patuloy siyang ngumungoy-ngoy. God, have mercy on me. Please, keep my wife and our baby safe. Mabilis na sinagot ni Blake ang tawag na makitang pangalan ni Attorney Lanticho, ang rumhistro sa screen ng aparato. 3 araw na ang lumilipas mula nang mangyari ang insidente sa malaking bahay katabi ng lighthouse. 3 araw na ring nawawala si Angela. Attorney, isang ring lang, siguradong nakadikit ang mata mo sa telepono. Inignora niya ang komento nito. May balita na ba sa asawa ko? Napabuga ito ng hangin. At hindi iyon magandang sinyales. Kumabog kaagad ang dibdib niya. Umaga hanggang gabi ay walang tigil siya sa paghahanap sa asawa. Pero hindi niya pa rin ito mahanap. Natatakot siya sa matatanggap na balita na wala na pala siyang hihintayin. No, ipinilig niya ang kanyang ulo. He will be reunited with his wife. Nararamdaman niya. Alam niyang ligtas ito kung saan man ito ngayon. Anthony, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito. Shit, Anthony! Hiyaw niya. Huminga siya ng malalim at kinalma ang emosyon. I'm sorry, please. Basta sabihin mo na lang sa akin ang kailangan kong marinig. Kailangan kong malaman. May nakitang maliit na bahay sa Santo Cristo, 3 municipalities away from the lighthouse. At nasusunog iyon na matagpuan. Nakuyom naman niya ang kanyang kamao. Kasamang nasunog ang tiyuhin mo, Roberto De Niro. Nadala pa siya sa ospital. Pero he didn't survive. May nabanggit ba siya tungkol kay Angela bago siya namatay? No, he did not. And frankly speaking, it will be very hard to find evidence after the fire. We even think na baka sinadya niyang sunugin para sirain ang ebidensya. Baka hindi natuloy ang mga bagay-bagay at naging siya, biktima ng sarili niyang gawa. Ayaw niyang isipin na parusa iyon ng langit kay Roberto. Pero iyon lang ang isang bagay na nagsusumiksik sa utak niya. Roberto hurt so many people. Sinubukan nitong pabagsakin ang kumpanya ni Leon dahil ang anak ito ng babaeng una nitong minahal na hindi nito nakuha. Ito rin ang dahilan kung bakit naipit sa eskandalo ang ibang tao. Huwag kang mag-alala, Blake. Ginagawa namin ang lahat ng paraan para makita si Angela. Pero sana ihanda mo rin ang loob mo kung sakaling hindi maging maganda ang resulta ng ating paghahanap. Alam kong buhay pa ang asawa ko, Anthony. Ramdam ng puso ko yun. Hindi magpapahinga ang puso ko hanggat hindi ko siya nakikita. Hahanapin ko siya at iuuwi sa bahay. Halos hindi matingnan ni Blake ang figurang ibinalot sa puting kumot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Nagpupuyos ang kalooban niya. Pero wala nang buhay ang taong iyon. Lumabas na siya ng morgue
at naupo sa mga upuang nakahilera sa gilid ng mahabang pasilyo ng hospital. Naaamoy niya ang gamot at nadarama ang malamig na baldusang tila na nanunuot pa sa kanyang kalamnan. Gusto na niyang tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Gusto niyang sumigaw. Parang puputok ang dibdib niya. Gusto niyang malusaw na lang. Hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang mga araw ay tila daang taon na ang katumbas sa kanya. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Ano ba ang alam ng mga ito sa nararamdaman niya? Ano ba ang magagawa ng mga ito sa bigat na nasa dibdib niya? Kailangan lang niya ang kanyang asawa. Napayuko siya at naisambunot ang mga kamay sa magulong buhok. Maya-maya isang pares ng lumang tsinelas ang nabistahan niya habang siya ay nakayuko. Isang pares ng tsinelas ay pag-aari ng isang taong nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Marumi ang mga paa ng taong nagmamay-ari ng tsinelas na iyon. Pero may kung anong kumudlit sa dibdib niya. Nag-angat siya ng mukha at tumambad sa kanya ang mukhang inaasam-asam niyang makita. Ang madungis na mukhang nito, pero mukha iyon ng babaeng pinakamamahal niya. Nakangiti ang babae sa kanya habang nakayuko ito. May pananabik sa mga ngiti nitong iyon. May pangungulila rin. Angela? Halos bahaw lang ang tinig niya. Walang gaanong tunog ang lumabas sa lalamunan niya. Natatakot siya na baka dinadaya lang siya ng kanyang mga mata. Na baka nababaliw na siya sa sobrang pangungulila sa kanyang asawa. Blake? Mahina ang boses nitong sambit sa kanya. Suot pa rin ni Angela ang damit noong araw na mawala ito. Marumi na nga ang damit nito. Ikaw ba talaga yan? Tumayo siya pero kaagad din bumagsak pa upo. Nanginginig pala ang mga tuhod niya. Nasapo niya ang dibdib sa halo-halong emosyong nabuhay sa puso niya. Ikaw ba talaga yan? Una na naginip lang ako. Itinaas niya ang kamay upang hawakan ang nasa harapan niya. Pero hindi niya mahanap ang lakas ng loob para gawin iyon. Ang babae na nagkusang hawakan ang kanyang mga kamay at mahigpit na pinisil ang mga iyon. Pinagdikit nito ang mga noo nila at mariin itong pumikit. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Takot na takot ako, Blake. Parang may gumapang na bigat sa dibdib ni Blake nang marinig ang takot at pangamba sa boses ng asawa niya. Ngayon alam na niya na hindi ito isang panaginip lang. Totoo ka. Totoo ka nga. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Hinagod ang likod nito at pinupog ito ng halik. Wala siyang pakialam kahit na marungis pa ito. Ang mahalaga ay bumalik na ito sa piling niya. What happened to you? Dinala ako ng tiyuhin mo sa abandonadong bahay. Itinali niya ako roon. Sabi niya, kung ang lahat daw na nasa paligid niya ay masasaya, hindi daw pantay ang buhay. Sabi niya miserable raw siya buong buhay niya. Kaya gusto niyang may maging katulad niyang miserable rin. Marahas siyang napamura. Hindi na niya napigilang magmura ng malakas. Anong klaseng pag-iisip meron ang tiyuhin niya? Ano ang kinalaman nila sa buhay nito? Kung naging miserable man ito, iyon ay dahil iyon ang pinili nitong buhay. He can always choose to let go of the past and move on. Pero mas pinili nitong magtanim ng galit. Maraming tao na itong idinamay sa pagiging miserable at galit nito. Bakit ganito ang itsura mo? Muntik na ako masama sa sunog. Gusto akong patayin ng tiyuhin mo. Saglit siyang huminto sa pagsasalita para payapain ang nag-aalimpuyong emosyon. Kung walang tumulong sa akin, baka wala na ako rito ngayon, Blake. Sino ang nagligtas sa'yo? Ako. Sambit naman ang boses babae. Si Talia ang nalingunan nila. Marungis din ito at wala sa kaayusan ng hitsura nito. Inigligtas ako ni Talia. Ani naman ni Angela. Pasensya kung naging kasabot ako ni Roberto sa kawalang hiyaan niya noon. Pero nagising na ako sa kabaliwan ko. Nang malaman kong may balak na hindi maganda si Roberto kay Angela, doon na ako nagdesisyon na iwanan si Roberto.
I went to the police station to report what I know about his plan. Nang malaman kong nawawala si Angela at naalala ko ang maliit na bahay sa Santo Cristo, naisip ko na doon niya marahil dinala si Angela. At tama nga ang hinala ko. At salamat sa Diyos at hindi ako nahuli at nailigtas ko pa si Angela. Mahaba nitong salaysay. Paano nasama sa sunog si Roberto? Tanong naman niya. Nag-away kami, inaway ko siya. Hindi niya alam na bigla na lang akong susulpot doon. Nagsisimula na ang sunog at gusto kong iligtas si Angela na nakatali sa upuan. Pero hindi niya ako pinayagan. Itinulak niya ako at kumuha siya ng patalim. Kaya nang mahawakan ko ang isang lagayang gawa ng luwad, ay hindi na ako nagdalawang isip ni hampas iyon sa ulo niya. Nawalan siya ng malay. Nakalabas na kami ni Angela bago pa tuluyang nilamon ng sunog ang bahay at naiwan sa loob si Roberto. Nagbugas si Talia ng hangin pagkatapos balikan sa isipan ang mga nangyari. Lumayo kami ni Angela dahil natakot kaming baka buhay pa si Roberto. Kaya wala kami roon nang dumating ang pulisya at mga investigador. Nang mabalitaan naming namatay sa sunog si Roberto, saka kami nagdesisyong pumunta rito. Handa na akong makulong kung iyon ang nararapat na kaparusahan sa nagawa ko. You're not going to jail. Singit naman ni Attorney Landicho na nakalapit na pala. Tutulungan kita. Nagpasalamat ang dalaga sa abogado pagkatapos ay tumingin ito kay Angela. Puno ng pagsisisi ang kislap sa malungkot nitong mga mata. Patawarin mo ako, Angela. Magkaibigan tayo pero inilapit kita sa peligro. Maiintindihan ko kung hindi mo na ako mapapatawad. Inabot ni Angela ang kamay ni Talia at mariing pinisil iyon. Biktima ka rin ng pagmamanipula ni Roberto. Isa pa, nakabawi ka na nang iligtas mo ang buhay ko. Maya-maya ay dumating si Irene kasama ang mga magulang ni Blake. Humahagulhol agad si Irene at sumali sa mainit na yakapan nila Talia at Angela. Sinubok man ng panahon ang pagiging magkaibigan ng tatlo, ay napagtagumpayan na nila ngayong malampasan ang lahat ng balakid at lamat sa kanilang relasyon. Buo na ulit ang mga ito. Mainit na hinahalikan sa labi ni Blake ang asawa habang dahan-dahang pinag-iisa ang kanilang katawan. Hindi niya nasikil ang pag-alpas na mapusok na ungol mula sa kanyang mga labi nang maramdaman ang tuluyan nilang pag-iisa ni Angela. Ang isang kamay naman niya ay nakatukod sa kama upang suportahan ang mabilis na ritmo ng kanyang paggalaw sa ibabaw ng asawa. Kada ulos niya ay tila may kuryenteng gumagapang sa kanyang gulugod. Ninanamnam nila ang init ng isa't isa, lalo na pagkatapos ang lahat na pinagdaanan nila. Ang pananabik at kagustuhang ipadama sa isa't isa. Ang rubdob ng kanilang pagmamahal ay nag-uumapaw. Ako lang ang pwedeng umangkin sa iyo, Angela. Ako lang. Hingal na wika niya. Nakatira na sa kondo niya sa Maynila si Angela. Ayaw muna niya itong dalhin sa malaking bahay katabi ng lighthouse dahil sa insidenteng nagbigay dito ng hindi magandang alaala. Si Manang Sorena naman ay maswerte namang nakaligtas at nakalabas na ng hospital. Bigla siyang natigilan ng maalala ang batas na napupunan ng kanyang asawa. Idinampi niya ang mainit na palad sa tiyan nito. Nagiging marahas na ba ako sa pag-angkin ko sa iyo, Angela? Baka nakasama na sa pagbubuntis mo. Huwag mo akong binibitin ng ganito, Blake. Aawayin talaga kita. Sita nito sa kanya. Pinukol siya na masamang tingin ni Angela. Maya-maya ka na magtanong, pwede ba? Nagkatunog ang ngiti sa mga labi niya. Napakaganda talaga ng asawa niya. Mula noong mga bata pa lang sila, ay wala na siyang ibang nakitang mas maganda pa rito. Napakaswerte naman niya na siya ang piniling mahalin ng puso nitong ayaw tumingin sa iba. Muli niyang iginalaw ang ibabang katawan na nagpasinghap kay Angela. Nagiinit lalo ang katawan niya, lalo na at nakikita niya ang pagkagat ni Angela sa labi nito, habang lalong tumitingkayad ang pamumula ng mga pisngi nito. Umungol si Angela at dumiin ang mga kuko sa likod niya. Iniliyad nito ang likod. 2 magkasunod na beses na nitong naabot ang rurok bago niya nadama ang paghagod ng kakaibang init sa kanyang puson. Itinaas niya ang kaliwang paa niya para mas masumpungan niya ito ng mas malalim.
Pagkatapos ng mainit nilang pagniniig ay sumiksik sa gilid niya si Angela. Umunan ito sa braso niya at hinalikan siya sa leeg. I love you, Blake. Matamis siyang napangiti. Hinagod niya ang buhok ng asawa. Puno ng ingat. Patunayan mo. Kinurot naman siya ni Angela sa tagiliran. Hindi ko pa ba yun napapatunayan sa'yo? Gawin mo na lang, please. Pinukol siya nito na nagdududang tingin. Ano ba yun? Itinuro ng mga mata niya ang walk-in closet. Pwede bang tingnan mo muna ang walk-in closet? May damit na yun na para sa'yo. Kaswal niyang sabi rito. Nang bumangon naman si Angela ay tumayo na rin siya at nagsuot ng pantalon. Kinuha ni Angela ang roba at isinuot saka pumasok sa walk-in closet. Naupo lang siya sa kama at naghintay. Inaabangan niya ang magiging reaksyon ng asawa. Oras na makita nito ang pinapatingnan niya rito. Alin ba rito? Hanapin mo na lang. Sa ulado ng asawa niya ang kanyang mga damit kaya matutukoy agad nito kung alin ang naiiba. Malalaman din naman nito agad kung alin doon ang hindi nito pagmamay-ari. Hindi naglipat minuto ay narinig na niya ang malakas na paghagulhol ng asawa. Napangiti siya at hinintay lang talaga itong lumabas. Paglabas nito ay nakasampay na sa kamay nito ang trahe de boda na ipinapasa sa lahat ng babaeng ikinakasal sa pamilya Dinero. Naalala niya ang sinabi ng mama niya that she wanted Angela to be her daughter-in-law. Natupad na iyon huli pero hindi pa na isusuot ni Angela ang trahe de boda na mahalaga sa pamilya Dinero. Ano ang ibig sabihin nito? Kinukusot nito ang mga mata na parang bata. Ano ba sa tingin mo? Naaaliw niyang tanong. Pumadyak naman ito. Sabihin mo na. Tumayo siya at hinila ang asawa para mayakap ito na mahigpit. I want to give you a proper wedding, Mrs. Dinero. Pakakasalan na kita sa simbahan. Totoo ba? Nanginginig na ang mga labi ng asawa na nagbabadya na muli nitong paghagulhol. Napangiti siya at niyakap ito na mahigpit. It's time I hear you say, I do. Hindi na itago ni Belinda ang galak ng sabihin ni na Blake at Angela na ikakasal na ang mga ito sa simbahan. Niyakap ni Belinda ang asawa at napaiyak sa sobrang saya. Manaman, bakit umiiyak ka? Tanong naman ni Blake sa ina. Masaya lang ako. Masayang masaya. Sa hinabahaba na nilakbay ninyong dalawa. At sa lahat ng mga pinagdaanan ninyo, kayo pa rin pala talaga ang magkakatuluyan. Kung babalikan ko ang nakaraan, sino ba ang magsasabing magiging mag-asawa kayo sa huli? Mabuti na lang at pumayag itong si Angela na pakasalan ka sa simbahan at maging asawa mo sa kabila ng katangahan mo noon, Blake. Well, technically, we are already married and Angela is already my wife. Kaya kahit nakumontra pa siya sa kasal namin sa simbahan, ay nakakabit na naman ang apelyido ko sa pangalan niya. Itinirik ng ginang ang mga mata niya. Akala mo ba hindi pa sa amin sinasabi ni Angela na ikinulong mo siya sa lighthouse? And if not for the Colorado's properties and business and your promises of freedom after 6 months, she wouldn't have signed the marriage contract. Tinitigan niya ang asawa na matamis lang na nakangiti at nakikinig sa diskusyon nilang mag-ina. Paano ko ibibigay ang kalayaan niya pagkatapos ng 6 na buwan kung may mabubuo na kami? At ma, kailangang malaman mong si Angela ang unang nangalabit pagkatapos niyang pirmahan ang dokumento ng pagiging legal na mag-asawa namin. Napangisi naman siya. Sandali lang naman. Ginawa ko yun dahil akala ko iyon ang hinihintay mo bago mo ako palabasin ng lighthouse. Depensa naman ng asawa niya sa sarili. O sabihin mo na nga sa akin ngayon, hindi mo ba naisip na malamang mabuntis ka pagkatapos nating gawin iyon? Sabihin nating ibinigay ko nga ang kalayaan mo. Ano, palalakihin mo mag-isa ang baby natin? Natahimik naman si Angela. Maya-maya ay kumibot-kibot ang labi nito. Alam kong plano mo talagang buntisin ako sa simula pa lang. Nagtakip ng tainga si Belinda. Itong mga batang to talaga. Naiiskandalo na ang tainga ko sa usapan nyo. Bueno, uuwi na kami at babalik na lang sa ibang araw.
Sige ma, wika naman ni Blake. Oh wait, I almost forgot. Sino ang magiging right hand mo sa kasal? Napangiti naman si Blake. Si Attorney Anthony Lanticho. Umuulan ang mga talulot ng bulaklak paglabas ng simbahan ni na Angela at Blake. Hawak ni Blake ng mahigpit sa kamay ang kanyang asawa, habang malawak lang ang ngiting sinasalubong sa mga bisitang dumadalo upang saksihan ang pag-iisang dibdib nila ng kanyang asawa. Sumulyap siya kay Angela at napasinghap sa kagandahang taglay nito. Simple lang ito, pero ito pa rin ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng naroroon. At ang malalim na pagmamahal niya para dito, ang mas nagbibigay ng kulay sa asawa niya. Tumingala sa kanya ang asawa at nagtataka itong mapansing titig na titig siya rito. Anong problema, Blake? I'm just taking a moment to pause and inhale all those wonderful emotion. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako makapaniwalang nabigyan ako ng pagkakataong makabawi sa lahat ng mga kagaguhan ko noon. Naghiyawan ang mga nakasaksi sa marubdob niyang pagpapahayag ng damdamin para sa kanyang asawa. Totoo naman kasi, hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon, kaya habang buhay siyang magpapasalamat sa Diyos. Habang nasa loob na sila ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa hotel, kung saan sila pansamantalang mananatili ng 3 araw, bago sila tumungong ibabansa para sa formal nilang pulot gata, ay mahigpit niyang pinisil ang kamay ng asawa at hinagkan ito sa noo. Mahal na mahal kita, Angela. Napangiti ang kabiyak at yumapos ito sa kanya na mahigpit. Mahal na mahal din kita, Blake. 3 maliliit na pares ng kamay at paa ang kumikiliti kay Angela na nakahiga sa buhanginan. Iminulat niya ang mga mata at hinila ang sarili paupo, saka lumingap sa paligid. Napakaganda ng lugar na kanyang kinaroroonan. Nasa tabing dagat iyon at bughaw na bughaw ang tubig. Pati na rin ang buhangin na pino at malambot sa paa. Magaan ang mga ulap sa kalangitan at may mga grupo ng ibong lumilipad. Nakapalibot din sa kanya ang 3 maliliit na bata. 2 lalaki at 1 babae. They were just toddlers with huge and innocent looking eyes. Nakatingin ang 3 sa kanya. Hello babies, nasaan ang mama nyo? Malambing niyang tanong sa 3. Kumibot-kibot naman ang labi ng babaeng bata. Pagkatapos ay itinaas nito ang kamay na akmang aabutin siya. Mama? Sambit naman ito. Gumayan na rin ang 2 batang lalaki. Mama? Mama? Gulat na gulat siya na lalo nang sabay na yumakap sa kanya ang 3. Nakaramdam siya ng walang kapantay na kasiyahan. Kusa nang gumalaw ang mga kamay niya at gumanti ng yapo sa mga bata. Masaya siya at nagiinit na bumalot sa kanyang dibdib ay naging dahilan upang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Biglang nagising si Angela. Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Hinahanap ang 3 bata, pero wala roon ang mga ito. Di naman niya ang pisngi. Umiiyak pa rin pala siya. Si Blake na katabi niya sa pagtulog at nagising na pala ay nag-aalalang hinawakan siya sa magkabilang braso. Han, bakit umiiyak ka? May masakit ba sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? O may gusto ka bang kainin o ipabili sa akin? Hinawakan ni Blake ang malaki na niyang tiyan. Ilang buwan na rin ang lumipas buhat nang ikasal sila sa simbahan. Nang hindi siya agad sumagot ay bumangon na ito at nagsuot ng t-shirt. Sabay abot sa susi ng sasakyan, pero ang mga mata nito ay namumungay pa sa sobrang antok. Saan ka pupunta? Napapantastikuhan niyang tanong sa asawa. Ibibili kita ng gusto mong kainin. To kaneneng hindi ba? Na isasawsaw sa cheese powder? Saan ka bibili nito sa ganitong oras? Meron yan, akong bahala. Ako pa ba? Madiskarte ako. Basta gusto mo, ibibigay ko. Gumuhit na ang ngiti sa mga labi niya. Binuksan niya ang mga braso para yakapin ito. Mukhang naguluhan naman ito gayunpaman. Ay tumalima pa rin naman si Blake at naupo sa kama. Sabay yakap sa kanya. Hindi ako nagugutom, Blake. Okay lang ako. So hindi pagkain ang iniiyak mo.
Nagkaroon ka ba ng masamang panaginip? Umiling naman siya. The opposite actually. Isang magandang panaginip. Kung ganoon, bakit ka umiiyak? Kasi masaya ako. Masyado akong masaya. Makalipas nga ang ilang buwan ay nagsilang ng triplets si Angela. Sa puso niya alam niyang ang 3 bata sa kanyang panaginip ay ang ipinagbubuntis niya noon. May isang pagkakataon noon na tila ipinasilip sa kanya ang mangyayari sa hinaharap. Katulad na lang ng maaksidente siya. Ganoon din ang naramdaman niya nang mapanaginipan niya ang 3 bata. Dama niyang muli siyang binigyan ng oportunidad na masilip ang magandang bukas na naghihintay sa kanila ni Blake. Nang ipakita sa kanya ng doktor ang triplets, alam niyang tama siya. 2 lalaki at 1 babae. You did a great, Han. Bulong sa kanya naman ni Blake, puno ng pagmamahal. Nasa tabi niya ito, buong durasyon ng kanyang panganganak. Pinunasan nito ang pawis sa kanyang noo at pinisil ang kanyang kamay. Gusto niyang iparating sa asawa kung gaano siya ka-proud para dito. Meron tayong malulusog na 3 sanggol. Dagdag pa nito. Masaya ka na dapat, hindi ba? Parang ang naalala ko 6 eh. Nakangising wika nito. Tinampal naman niya ito sa kamay. Anong 6? 6 ang sinabi ko kay mama. Sinabi ko sa kanya na 6 na beses kitang bubuntisin para manatili kang kasal sa akin. Pero madaya ka, gumamit ka ng shortcuts. Inisang-iri mo lang talaga ang 3. The original plan is 6 pregnancies, so 6 babies, yes. May 3 na, kulang na lang ng 3 pa. Gusto niyang sikuhin talaga ang asawa sa mga pinagdaldal nito. Nakatingin pa man din sa kanila ang doktor at ang mga nurses na ngiti-ngiti habang nakikinig sa mga pinagsasabi ni Blake. Umuo ka na lang, Mrs. De Niro. Magandang lahi naman eh. Wika naman ng doktor. Isa pa, halata namang mahal na mahal ka ni Mr. De Niro. Napaungol naman siya. Naku, Dok. Hindi niyo lang alam kung ano ang pinagdaanan ko bago iyan naging patay na patay sa akin. Nalukot naman ang mukha ni Blake. Wala na dapat yon. Hindi ko na nga yun maalala. Ang alam ko lang ay patay na patay ako sa iyo ngayon. Nagtawanan na lang ang lahat ng taong nasa loob ng delivery room. Maya-maya ay yumuko si Blake at may ibinulong sa kanya. Sa 3 sanggol at 3 pang darating. Sa palagay ko ay hindi na ako magiging ganoon. Na isa na lamang ordinaryong tao sa nakakarami. Natawa siya at dinampian ng halik sa labi ang asawa. Hinding-hindi na mangyayari iyon, ikaw pa ba? Di ba madiskarte ka? And of course, you always stood out from the crowd. Kinilig ito at matamis ang ngiting umukit sa mga labi. Talaga? Oo naman, lagi kang pabibo eh. Pati sa puso ko, napuno ng kalungkutan ang puso ko noon. Pero hindi na. Gusto ng puso ko ngayon ng mas masayang araw na kasama ka. Mahal ko.